Bukod sa mga nasirang tahanan at eskwelahan, bakas din ang epekto ng pagyanig sa mga kabataan sa Mindanao na balot pa rin ng takot. Ngayong bagong taon, hangad natin na maghatid ng ngiti at pag-asa sa kanilang lugar sa ilalim ng Give a Gift alay sa Batang Pinoy Christmas Project. Tuloy ang operasyon ng GMA Kapuso Foundation kahit pa nagkaroon doon ng panibagong pagyanig. Hindi pa rin nabubura sa mga taga-Caraga, Davao Oriental ang bangungot ng magnitude 7.4 na lindol na yumanig sa kanilang lugar noong Oktubre. Kaya sa tuwing may hilang lindol or aftershock, muling bumabalik ang takot ni Teacher Grace at ng kanyang mga estudyante. Yung kinder ko, nag-iiyak na sila, pumunta sa akin, yumakap sa akin. Pagdating namin dito sa labas, yung mga bata ko is walang tsinelas, walang bag. Sa lakas nga ng lindol, nawasak ang kanilang silid-aralan. Kaya sa stage ng kanilang maliit na covered court muna nagkaklase ang mga estudyante. Para kahit papaano'y maibsan ang bigat ng kanilang nararamdaman. Nagtungo sa kanilang lugar ang GMA Kapuso Foundation noong nakaraang Miyerkules para maghatid ng mga regalo ngayong bagong taon sa mga batang naapektuhan ng lindol. Pero sa kalagitnaan ng kanilang distribusyon, muling yumanig ang 6.4 magnitude na lindol. Mabuti na lang ligtas ang lahat. Yung DepEd po, nagbigay ng mga psychosocial sa mga bata, sa mga guro, kung paano i-handle ang mga ganitong sitwasyon. Ang kanilang takot, napalitan naman ng mga ngiti. Matapos matanggap ang mga regalo nating bag na may lamang pagkain at laruan. GMA Kapuso Foundation, maraming salamat dahil nakita namin kung gaano sila kasaya. Maraming salamat sa Ronald McDonald House Charities Philippines sa pakikiisa sa ating proyekto. Muling sinubok ng panibagong lindol ang ilang taga Davao Oriental na hindi pa lubusang nakakabangon sa pagyanig doon nung nakaraang taon. Mahigit 1,000 estudyante roon ang hinatiran ng tulong at regalo ng GMA Kapuso Foundation. Mahigit 1 dekadang pinaghirapan at pinag-ipunan ni Ruth sa pagtatrabaho bilang caregiver sa ibang bansa ang kanyang bahay. Pero sa isang iglap lang, winasak ito ng magnitude 7.4 na lindol na naramdaman sa Caraga, Davao Oriental noong Oktubre. Nanghinayang po, ma'am. Sayang pinagpaguran, isang iglap na wala lang po. Pasalamat din ako sa Panginoon dahil safe kaming lahat. Pero nanunumbalik pa rin ang takot ng kanyang mga anak tuwing may aftershocks at lalo na nang muli silang yanigin ng 6.4 magnitude na lindol noong nakaraang Miyerkules. Kapag lumilindol, naisip ko lang yung mga anak ko. Sana always safe sila, nag-aaral. Takot din ang nararamdaman ng iba pang bata sa lugar, kaya ang kanilang hiling. Sana po wala nang darating na lindol para tuloy-tuloy po ang aming pag-aaral. Ang hiling ko po na sana wala nang lindol ang mangyari dahil takot na po kami. Para mapawi ang bigat na kanilang nararamdaman, nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Caraga para maghatid ng mga regalo, laruan at food packs na inihanda natin para sa 1,000 grade 1 hanggang grade 6 students mula sa 9 na paaralan doon. Nagpapasalamat po kami ng lubos sa GMA Kapuso Foundation para sa mga regalong binigay sa aming mga mag-aaral. Yung kaba nila takot ay napapalitan ng ngiti. Tanging hiling ng bawat magulang ay ang lumaking malusog at normal ang kanilang anak. Kaya't para maagapan at maiwasan ang seryosong problema sa kalusugan ng bata, nagsagawa ng newborn screening test sa Cavite at Batangas ang GMA Kapuso Foundation at ang Department of Health Calabarzon.
Sinamahan pa natin yan ng mga regalo para sa mga nanay at mga bata. Wala raw katumbas ang saya ni Jade nang isilang ang panganay na anak na si Klein na 7 taong gulang na ngayon. Pero noong bagong silang si Klein, maputla raw siya. Hindi kumakain at hindi umiiyak. Nang ipa-newborn screening niya noon, si Klein, na lamang mayroon siyang congenital adrenal hyperplasia. Dahil sa kanyang kondisyon, tila maaga raw nagbinata o tumanda ang kanyang anak. Base sa kanyang bone age test noong siya'y 5 taong gulang pa lang, ang kanyang skeletal age ay katumbas na ng pang-13 taong gulang na bata. Manly na po yung boses niya. Mahirap. Every 3 months kailangan dalhin ko siya sa doktor. Mabuti na lang daw at may libreng gamutan at laboratory tests ang newborn screening continuity clinic sa kanilang lugar sa Cavite. Kaagapay ang Department of Health, Calabarzon. Yung testosterone, no? Yung testosterone or yung male sex hormones po natin. Sa babae tsaka sa lalaki po, parehas siyang mataas. So ang effect naman po niya, precocious puberty. Ayon sa DOH, mahigit 29 na komplikasyon o sakit ang pwedeng maagapan sa pamamagitan ng newborn screening. Kaya kamakailan, nagsagawa ang GMA Kapuso Foundation ng Newborn Screening Caravan. Katuwang ang Department of Health Calabarzon sa 74 na sanggol sa Batangas at 67 sanggol sa Cavite. Kung may matutukoy na sakit, i-endorso sila sa Newborn Screening Continuity Clinic, katuwang pa rin ang DOH Calabarzon. Kailangan po ay maituloy hanggang sa kanilang pagtanda para po makasigurado na ang bata po ay lalaking maayos, normal. Namahagi rin tayo ng hygiene kits, swaddles, diapers, baby clothes, at health and wellness products para sa mga nanay. Yung mga bata ang kailangan nating pagtuunan ng pansin. Siyempre, mothers also have to take care of themselves. Magkakaroon ulit tayo ng newborn screening. Kasama pa rin ang DOH Calabarzon sa buong rehiyon ngayong 2026. At sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Laurier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card.